Hello, magandang gabi, araw, at maganda pa rin tayo mga kabertunas at magandang pogi, always panalo, always tagumpay, ang inyong lingkod, Madam Bertudes, ayan, ang amazing flower, sa lahat po ng ating mga manonood, eto na po, magbibigay ako sa inyo ng vision kasi sa totoo lang, ayoko naman maging emotional at ayoko rin magpakita sa inyo ng kalungkutan kasi happy nga lang, di ba? Happy lang, good vibes lang. Pero may mga laman yung mga sinasabi ko. Like for example na rin yung nangyayari sa ating admin, Pangulong Bongbong Marcos, no? Ito vision na lang muna. Ayon sa aking mga nag-vision nakikita, sobrang tindi sa away ng ating DDS at saka ng Marcos, kaya sobrang gulo, sobrang hindi maganda yung mga nangyayari. Kaya po masasabi ko lang, gaya rin ng mga sinabi ni President Duterte, sa totoo yung laban nila, no, ito yung DDS BS Marcos, ito na kasi nakakatakot din mangyari to na hindi dapat mangyari dahil meron akong nakikita na kakaiba o pwede rin mangyari talaga kay President Bongbong Marcos sa mga nangyayari ngayon na gaya ng sinabi ko sa inyo na baka hindi matapos tong taon na to ay ma-impeach. And then may isa pang option ako na vision then at pwedeng mangyari sa kanya na maaaring maranasan niya naranasan ng tatay niya. At yung mga hindi mailibing sa bayani. So gusto niya ba ng ganon or kailangan pa bang makita natin siyang ganon na magaya talaga din siya sa kanyang ama, na if ever, dahil lahat naman tayo doon pumupunta sa kamatayan na ganun din ba dapat mangyari sa kanya na maaaring tawag dito, magkaroon ng hindi paglibing sa kanya kung sakasakali. Wag naman dapat mangyari if ever. Hindi ko naman yan pinapanalangin or wini-wish, kundi nakikita ko sa vision ko na pwede niyang kalagyan din ng kalagayan niya pagdating ng panahon dahil sa sobrang kaguluhan na dinudulot o nangyayari sa kanyang admin at yung mga tao na talagang gumulo sa kanya at sumira o pumuprotekta sa kanya ay hindi talaga tama. Puro maling moves, hindi maganda. So very kawawa ang mga taong bayan at nakikita ko ang paghihirap ng mga tao talaga super. Imbis na ang pag-usapan nila ay yung paano ililigtas ang mamamayang Pilipino, paano ang mga Pilipino, at ano ba ang kalagayan ng ating Pilipinas, protektahan at gawa yung mga dapat gawin. Pagsilbihan yung ating mga namumuhay o nabubuhay sa ating gobyerno o mamamayang Pilipino, no? Itong mga nasa gobyerno at nakaupo or yung mga anti-DDS, palagi na lang talaga nagkakaroon ng mga attack dog, anti-clear, yan, no? Hindi yan yung mga tao na nararapat talaga sa administrasyon ng ating gobyerno upang ipamukha sa iba't ibang bansa ang ating mga admin or tinatawag natin na pamumuhay natin sa ating bansa. So kawawa talaga mga Pilipino, kaya ipag-pray natin talaga yung mga nasa admin na nasa ayos na mga kanilang mga problema. Total, lagi rin naman nila akong nire-report kahit wala naman akong
sa social media, magbibigay lamang ako sa inyo ng konting saloobin o opinion or hindi bilang normal na tao. Kasi nga, hindi Madam Bertod kung tingnan nyo na lang. Pilipino rin ako, tao rin ako na kailangan kong obserbahan din or botante rin ako. Nakakatakot lang kasi agapan na to. Ito nakikita kong madugong labanan ng admin at ng DDS, no? At ang Marcos, no? Ang dami kong nakikita na kaya ang total impact talaga nito dapat talagang mangyari ay maagapan ang mga pangyayari hindi maganda at mapatunayan na may mga sala at magbayad na at makulong na rin yung mga gumagawa ng katiwalaan at corruption sa ating gobyerno. Ang napakahirap talaga na nakikita ng mga mamamayang Pilipino na ang gulo ng ating admin at ang gulo ng ating mamamayang Pilipino at maaari pa makisawsaw sa mga gera o whatever. Nakakaloka, nakakapagod na, nakakaumay na, hindi ko lang alam bakit ayaw pa ninyong palitan, di ba? Bakit ayaw pang bumaba sa pwesto si si President Bongbong Marcos or ayusin niya kung ayaw niyang bumaba siya sa pwesto. Dapat masaayos talaga niya yan lahat. Dahil sa ayaw at sa gusto niya, maaaring nakikita ko na papalapit na pagbaba ni Marcos Bongbong Marcos, President, no? Maaari yan na mapilitan na or magkagulo na ang bansa Pilipinas. Lalo na sa nang mangyayari kay Tatay Digong o kay former President Duterte na hindi siya maagapan at hindi siya makauwi ng buhay dito. Malaking gulo. At hindi man siya mamatay pa or hindi pa siya dapat mamatay or hindi man umabot sa ganon, nawa maayos na ang bansang Pilipinas at mamuno na yung karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas. Sapagkat ang mga nangyayari ngayon ay tutok lamang sa mga politics, no? Strategy, tragedy na natin at maraming revelasyon. Yan. Wakasan nyo na. Pati kasi ang problema ng mga nasa problema nyo sa inyong pagiging politics naapektuhan na mga mamamayang Pilipino, kawawa ang mamamayang Pilipino. Ipakita nyo kung hanggang saan ang tapang nyo, hanggang saan din ang kaduwagan nyo. At ipakita nyo lang ang katotohanan dahil mas mananaig talaga ang katotohanan. Nakakaawa ang Pilipino, ang mga Pilipino at ang bansang Pilipinas pagdating ng araw na nasa tama tayong bilang. Kasi ang 2025 ay hindi yan sure o klaro na nasa 2025 din tayo talaga. Parang I think advance tayo ng 3 years sa 19 and then 3 years sa year. Ano? Halimbawa yung 19 minus 3 mo yan. Parang 19 minus 3, 16. Tapos yung 2000 minus 3 mo de 17. Tapos yung 25 minus 3 mo 22. Parang ganon. Tama ba? Ayun, parang ganon. So, ang total calendar talaga ng year o parang wala pa tayo sa 2025. Ang totoo niyan or ang base ko rin ay
advance lang. Kaya tingnan mo, maraming nagsasabi magugunaw na ang mundo, marami hindi. Kasi nasa late year, no? Late year. At maaring tayo ay nasa 1722. Parang ganon. So, ayun. 1722 pa lang ng year. So, very advanced lang tayo ng 3 years doon sa ating taon, sa calendar, no? So, yun. Kaya siguro at alam natin na kahit anong mga pangitain at kuro-kuro ng mga tumitingin din sa mga astrology or sa mga something scientist or so may mga kaalaman dyan sa ating mga nature or sa ano yan sa makatuwid parang hindi nila alam na ganon yung calendar talaga. Kaya yung iba nagsasabi, nagkakamali na di pala mangyayari or nangyayari. May mga disaster, alam na natin yung nangyayari. Kaya yan talaga dapat pagandaan kasi yan yung season. Yan. Hindi na dapat tulaan yung kaya kasi season, bantayan lamang at maging alerto ang ating climate change. Yan. Tandaan, ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo. Kung gusto mo sa mabuti, kung gusto mo sa masama. At siyempre, yun lang. Nakakatakot talaga kapag dumating yung punto ng final countdown ng ating nakikita sa social media ng mga awayan ng politiko at ng gobyerno, pamamalakad at yung mga Pilipino. Na-stress na sa inyo mga Pilipino. Alam nyo ba yon? Kaya pati ako nadadamay dyan kasi tingnan nyo naman, no? Tagal ko na rin na account yung ginagamit ko, pero ang nangyayari wala. Lahat ng account ko na matagal ko nang inalagaan nawala na lock yung sa FB ko. Kaya pasensya na po sa lahat ng mga hindi ako makontak agad-agad at hindi ako matrace, or kung ibig sabihin na hindi nyo ako makausap, basta yung binigay ko try nyo lang na chat nyo ako at matawagan sa Viber and WhatsApp. So yun lang po, kasi gusto ko lang makapag-chika sa inyo rin ng aking konting vision o nalalaman, kasi natatakot ako yung pagdating ng araw nakikita ko magiging kalagayan ni President Bongbong Marcos masyado ng nananaig yung mga paghihiganti ng mga tao at ang ganti-gantihan. Kaya mag-ingat na lang po tayo mga kabartudes at pag-focus tayo sa ating buhay-buhay at wag ma-stress sa ating mga napapanood dyan sa social media o saan man kayo nanonood. Maging kalmante kayo at para hindi rin kayo maapekto lalo na ang inyong kalusugan, kaisipan at maging kalma. Alam na naman natin kung anong tama at mali at syempre huwag tayong huwag tayong magsyunga-syungahan, ano? Marami ako nakikita dyan nagsyunga-syungahan, kaya yan natutuluyan na nagiging bubonics na, ano? Kaya syempre maraming salamat sa ating mga new client na mga nakakausap ako at nagpapa tarot card reading online, ang video call. Maraming salamat sa inyo and God bless you. More power and more blessing. Yun lang, nakakatakot. Abangan nyo yung mga laban ng DDS at Marcos. Then, ano na to, yung sagupaan. Ano? Matinding sagupaan. Ayan. Matinding sagupaan to. Kumbaga parang ano na to papalapit na yung parang final countdown nila at ubusan ng lakas at kapangyarihan. So matibay sa inyo at congrats na lang sa mananalo, and then
nawa mas suportahan natin at paniwalaan ang katotohanan at kabutihan. Maraming salamat. Thank you for watching.